Leandro Libiste na po ang gustong isalang ng ombudsman na imbestigahan. Dahil po to sa di umano ay pagbebenta noon ni Leandro Libiste kasi nabigyan ng franchise si Leandro Libiste na magtayo ng solar power plants, no? O solar yung nakabatay po sa init ng araw. Tapos binenta niya. Kaya po siya, napakabata niya, naging bilyonaryo eh. So matagal na panahon siya ay bilyonaryo. Matagal na panahon na walang issue yan. Kasi nagtayo ka na negosyo. Gusto mo ng pirahin, merong gustong bumili. Nabenta mo ng bilyon, di ba? Capitalist system, gano'n naman, no? Gusto mong kumita, mga startup, uso yan sa mga batang entrepreneur. Magkikreate sila ng negosyo. Pag sumikat yung negosyo nila, ibebenta nila, bilyonaryo na sila. Tapos magkikreate na naman sila ng panibagong negosyo. Ganyan po. Okay. Yung naging negosyo niya. Parang sa atin, wala naman tayong alam dyan sa kalakaran na ganyan. Tinanggap natin siya na bilyonaryo, na walang issue. Walang issue, di ba? Bigla ngayon, naging congressman siya, ang dami niya natatapakang mayayamang at magnanakaw ng mga kapwa niya congressman, no? Ang dami niyang natatapakan ng mga magnanakaw diyan sa flood control projects. Ang dami niya nabubusisi. Ayan. Biglang-bigla, instead, yung natutuklasan ni Leandro Libiste na mga katiwalian sa gobyerno, instead na ipursu ng ombudsman, kasi siya lang po sa kanya lang po natin naririnig yung mga bagay na ito. Ang tagal na pong maraming congressman. Ang tagal na po ng gobyerno ng Pilipinas. 1898 pa na itatag na po yung gobyerno ng Pilipinas. Ngayon lang po tayo talagang yung paper trail, yung talagang sinasabi natin na nagtuturo kung sino ang mga nabibigyan o may mga parte, no? Ngayon lang po, dapat po pinupurso to ng isang independent, ng isang hindi mga magnanakaw na gobyerno. Kung ikaw po, yung gobyerno na nagsabi na mahiya naman kayo, ang dami-dami nyo ninanakaw, mahiya naman kayo. Kung ikaw ang pinuno ng gobyerno na nagsasabi na kung meron po kayong katiwalian na nakita, magsumbong po kayo sa Pangulo. Di ba? Di ba? Yan yung sinasabi nila. Dapat matuwa kayo. Dapat itanghal nyong bayani itong si Libiste. Katulad ng paghanga ni Ping Lacson nung unang lumantad to si Libiste. Pinupuri yan ni Ping Lacson pinupuri niya si Libiste kasi ang lakas ng loob. Hindi niya pa alam yung utak ni Libiste. Baka iniisip niya, yan lang yung kayang tuklasin Yung tungkol lang sa kanyang distrito. Nung una, sa distrito lang si Libiste. Di ba? Nung una, sa distrito lang niya nilalantad Okay si Lacson Approve na approve si Lacson Ngayong buong gobyerno na po ang nilalantad ni Libiste, abadehin bukiki na si Lacson. Hindi ka na ba believe Lacson? Pagka ba si Libiste, nawala na bigla yung believe mo, mas malaki na yung nilalantad Naalala niyo yan, di ba? Nung unang lumantad si Libiste, tuwan-tuwa si Lacson dahil panay puri. Pero nung nilalantad na ni Libiste, buong gobyerno na, bakit tahimik ka na, Lacson? Ayaw mo nang purihin? Okay. Ngayon, biglang-bigla. Alam mo, wala namang problema. Pwede naman. No? Pwede naman yung sinasabi mo na maaring
may katiwalian dyan, walang problema, Boyeng Remulla. Kaya lang yung mensahe mo, yung mensahe ng ganyang attitude na, ikaw, marami ka palang alam, iimbestigahan ka namin. Naghukay. Naghukay kayo ng ibabato nyo kay Libiste. Pag biglang tumahimik si Libiste, alam na namin yung naganap. Di ba? Ano ang mensahe? Pag meron kayong alam, meron kayong natuklasan, at kayo ay naglakas loob na ilantad ang inyong ang mga katiwalaan na natuklasan nyo, ang mensahe ng pamahalaan natin, iimbestigahan namin kayo. Di ba? Simple lang. Uunahin namin kayong imbestigahan. Baka unahin pa namin kayong ipakulong kaysa sa mga totoong magnanakaw. Ang tagal na po. January 11 na. Wala pa ring nakukulong. January 11 na, nag-resign na lahat. Yung ICI, hindi pa rin po binubuwag yung ICI. Bakit hindi binubuwag? Lahat na ng tao sinasabi, wala na yung ICI. Ano pa silbi niyan? Kaya po hindi binubuwag yan para kunwari, meron pa silang ginagawa. Kunwari, nilalabanan pa nila yung corruption. Alam niyo po, yung mga tao yung nung araw, involved sa corruption, yung mga star witness. Involved po sa corruption yung mga star witness. Di ba? Star witness ni Napoles. Pamangkin niya. Involved ba yung pamangkin niya? Oo, siya nga raw yung tagasulat ng mga peking pangalan. Doon sa peking NGO. Si Libiste, hindi po involved dahil kapapasok niya pa lang na congressman. Pero hinanapan po ng mga, ibig sabihin, ang attitude dapat, kung gusto mong malutas, kung gusto mong makapagpakulong ng mga mastermind, kung gusto mong matukoy ang sindikato, kahit na yung naglalantad may kasalanan, gawin mong star witness mo. Gawin mong, di ba? Gawin mong state witness. Katulad ng mga pagkakaalam natin. Dito po, hindi. Magsoli ka ng pera, kahit na gaano karami ang ninakaw mo, state witness ka. Kumanta ka, magsalita ka, ituro mo yung mga inaakala mo na mastermind. Ituro mo si Martin, ituro mo si Saldico, ituro mo yung mga congressman at mga senador, kulong ka, katulad ng ginawa sa Diskaya. Magnanakaw ka, ikaw, hindi ka lang simpleng kontraktor, congressman ka pa na kontraktor at the same time. Mas marami ang dumaan sa'yo, mas marami kontrata mo kaysa sa mga Diskaya. Pero tumahimik ka lang, hindi ka rin kulong. Yung mensahe ng gobyerno ang nakakatakot. Yung mensahe. Tapos sa mga congressman, saan busy? Busy ba sila para alamin kung sino yung utak ng trilyong nakawan sa gobyerno? Hindi. Busy sila kay BP Sara Duterte. Bakit? Bakit sa kabila ng daan-daang bilyon na ninakaw na pondo sa Pilipinas, bakit ang sasampahan ninyo ng impeachment si BP Sara pa rin? Dahil lahat sa mga congressman, politika. Alangan namang ipahamak namin ang sarili namin. Sabi nga ng dalawang nagmamarunong o sinusundan nila, hindi na natin alam Walang mga posisyon, pero laging nasa balita. Si Trillanes at saka to si Llamas. Walang posisyon sa gobyerno yan,
Walang posisyon. Pero pag nagsalita, lahat nakamedya. Ano posisyon ni Trillanes ngayon? Wala. Ano posisyon ni Llamas? Wala. Pero kada bubukang bibig, ibabalita ng media. Dahil ang media bayaran, parte sila ng gusto nilang ibagsak ang mga Duterte. Ngayon lang ako nakakita. Walang posisyon. Nung nasa posisyon naman sila, wala namang mga kakaibang ginawa yung mga yan. Pero continuous. Continuous ang media coverage. Hindi nyo ba napupuna? Hanggat continuous yung paninira nila sa mga Duterte, continuous ang kanilang media coverage. Doon na tayo lang lahat eh. Lahat tayo ngayon sa politika. Ang politika, kahulugan nila ng politika, anti-Duterte ka dapat. Ano sabi ng dalawa na yan? Dalawang mapagmarunong. Ngayon ang labanan, all-out war to, 2026. Kasi after ng 2026, wala na. Tablado na sila. Ano po ang kahulugan? Bakit po wala silang pakialam na imbestigahan ng mga tunay na magnanakaw? Simple lang yan eh, di ba? Kung ayaw mong imbestigahan, ikaw ay meron kang, baka, it's either kasabwat ka o may pinoprotektahan ka. Yung gobyerno natin, may pinoprotektahan ba kayo o kasabwat kayo? O kayo mismo yung utak ng nakawan? Maguguluhan talaga kahit sino mag-observe. Galing sa labas, i-observe niya. Ano ba nangyayari? Bakit si BP Sarang isasakdal ng lahat ng mga magnanakaw? Natural, ayaw nilang umupo. Natural, hindi po nila pauupuin si BP Sara dahil pag pinaupo nila si BP Sara, tapos na po ang kanilang mga maliligayang araw. Di ba? Kulungan po ang bagsak ng mga yan eh. Kaya lahat talaga. Kita nyo ang lungkot-lungkot nila. Tayo, halimbawa tayo. Wala tayong magagawa kung yan nananalo. Pero sila, kinakailangan nila na hindi patakbuhin si BP Sara dahil yun lang yung chance nila para manalo. Yun lang yung chance ng bata nila para manalo. Dahil pag nanalo si BP Sara, hindi na natin kailangan ng panalangin ni Cara David. Hindi na natin kinakailangan ng divine intervention ng Santa Cara. Kaya po, ang mensahe nila, sige, lumantad kayo. Sige, magsalita kayo ng mga pangalan. Ipakukulong namin kayo. Ginawa kay Diskaya. Sige, wag mong tantanan yan, Leandro. Instead po na poporihan. Baliktad po eh. Di ba? Sa normal na pamahalaan, yung mga naglalantad ng katiwalian, baka may award pa yan si Leandro Libistre. Dahil hindi naman po normal yung pamahalaan natin, siya na po ang ipapakulong. Ano sabi ni Ano sabi ng ni Kiko Barsaga sa kanyang tropa pips? Wala na nga nahuli si Marcos sa flood control. Ipapakulong pa niya si Libiste? Anong klaseng utak ng presidente yan? Kiko Barsaga. Malapit na matapos yung yung suspension mo. At dahil dyan, suspended ka na. Suspended ka na naman yan. Alam niyo po, kahit na po anong gawin ninyong justification, i-justify nyo man ang i-justify na kinakailangan imbestigahan si Libiste. Ito po ang immediate. Nakakawala na po
yung mga malalaking magnanakaw. Nasa na si Bunuan? Nasa na si Saldico? Nasa na si Garjola? Bilib na bilib ako kay Garjola eh, no? Kung i-present, ang laki-laki ng pera, oh. Pero si Diskaya lang ang nakakulong. Tingin ko sinasadya po nila eh. Tingin ko po sinasadya nila na nakakalaya tong mga tumatahimik lang para may mensahe. Magsalita ka, gusto mo makipagtulungan, gusto mong sabihin kung ano yung mga nalalaman mo, kulong ka. Una, ang sinabi nila sa Diskaya ganito. Di ba? Ano sinabi nila sa Diskaya? Mukhang may tinatago yung Diskaya eh. Tsaka wala naman nagko-corroborate. Sana kung meron silang dala-dala ng mga ledger. Gusto nilang sabihin na invento lang eh. Wala talagang ledger eh. Nung sumunod, may ledger ka ba talaga? Opo, meron po. Ako po hanap. Sige, dalin mo rito yung ledger. Meron ng ebidensya, ledger, na nagtuturo kung sino yung mga pinagbigyan nila. Sinabi na lahat ng Diskaya, lahat ng alam nila, lahat na ng itanong. Bigla na lang tumahimik sa mga Diskaya. Ipakulong na lang yung mga Diskaya na yan. Marami pa lang alam, ipakulong na lang. Baka kung sino-sino pa ikanta. Mensahe po yan. Marami kang alam, dapat manahimik ka. Kumusta naman yung mga umamin na ghost project talaga yung ginawa nila? Ang dami sa Bulacan, di ba? Mga umamin sila na ghost project yung ginawa nila. Nakakulong na ba? Wag na natin pag-usapan kasi tahimik lang sila eh. Para lahat ng may alam, maging halimbawa sila, kahit na umamin yung mga yan na ghost project, kahit na umamin na kumita yung mga yan, basta tahimik sila, hindi makukulong. Kahit na gaano karaming nakawin, basta nagsoli, walang kaso pa rin. Ang galing. Star witness o state witness. Ang galing, no? Kaya ano ngayon na ang mangyari? Kahit may alam ka, si Gutesa may alam. Sabi niya siya nag-deliver. Nasa na si Gutesa ngayon? Sabi niyo, wala naman nagko-corroborate kay Gutesa eh. Kinabukasan, inatake kaagad si Gutesa eh. Sino umatake? Yung nag-iimbestiga mismo. Si Lacson mismo ang pinagdudahan si Gutesa. Samantalang nakaharap siya ron. Pwede niyang tanungin kung anong gusto niyang tanungin. Naghintay pa ng kinabukasan bago siraan. Wala na si Gutesa. Nasaan na si Gutesa ngayon? Wala na si Gutesa. Marami po nagsasabi ng kung ano no sa Blue Ribbon Committee na moro-moro. Hindi po ako naniniwala na moro-moro ang Blue Ribbon Committee. Totally shutdown po ang ginawa nila. Ang moro-moro po, may pagkukunwari pa eh. Ito po, totally hindi na po nag-imbestiga. Hindi po ba? Hindi nyo ba napuna? January 11 na, may nakatakda na bang investigasyon ng Blue Ribbon Committee? Senator Lacson, Senator Tito Soto, at sino pa yung mga magagaling na senador dyan? Bakit ayaw nyo po mag-imbestiga? Yun lang mga tanong namin eh. Simplihan lang natin. Bakit ang iimbestigahan nyo si Leandro Libiste? Bakit ang i-impeach nyo si BP Sara? Meron po bang nagtanong, meron po bang nagsabi meron po bang papeles na nagpapatunay na si BP Sara ay mayroong request? Vice President siya. Meron ba siyang request na, baka gusto nyo nang bigyan ng tulay itong ganito? Meron po bang testigo na nagsabi na nag-deliver po kami ng maleta sa bahay ni BP Sara, sinakay po namin sa C-130
dumaan po sa papunta po ng Davao. Meron po bang ganun? Kung sino pa yung walang nagtuturo ng kahit na ano, ito po ang pinakamalaking krimen sa Pilipinas so far. Pinakamalaking krimen sa Pilipinas. Ang dami na po namatay sa baha. Hindi na po to simpleng nakaw lang. Binubulsa lang. Marami ng taong napapahamak. Yung walang kinalaman sa krimen, yun po ang kanilang i-impeach. Kaya tayong taong bayan, tayo po magsabi, mahiya naman kayo. Pati po yung isa, alam po natin yung mga kakampi nyo, yung mga simbahang katoliko, yung mga matataas na kardinal, kakampi ninyo. Pero mabuti na lang, meron pong isang pari dyan sa Cebu, Paris priest. Meron po ngayon na bishop na nawagan dyan sa Piyesta ng Nazareno. Nanawagan po yung bishop na to, Seskon. Bumaba na kayo sa pwesto. Huwag nyo na pong interpret ng kung ano yan. Isa lang ang pinabababa niya. Mahiya po kayo. Kung ang makukulong po si Leandro, hindi po siya pari, bishop po siya. Pinuno po ng mga pari yan. Hindi po yan pari lang, bishop.